Season 2 of Anything Goes with DJ Happy is finally here, and you don't want to miss this. We're talking fresh topics, new perspectives, and new line of guests. You never know what's coming, and that's the fun part. Get ready for anything because dito sa Anything Goes, dito tayo ay masaya at si Lord lang ang bida. Pagpapala pa more and keep the faith, everyone. God bless us all. Alright, a blessed and pleasant evening to each and everyone. Welcome to Anything Goes with DJ Happy here on GCCF. Dito muna. Yan, maraming salamat po ulit sa ating mga kababayan natin, no? Mga nanonood ngayon sa oras na ito. Dito po, locally and especially sa ibang bansa po, mga brothers and sisters natin na mga OFWs, wherever you are, whatever the things that you are doing right now, gabi man dyan, umaga, tanghali, hapon, isang mapagpalang araw po sa inyo at sa ating lahat. Welcome po lahat dito po muli sa programang nito, Anything Goes with DJ Happy on GCCF and CUMC. Dito muna. Ayan. Gusto ko lang po magkaroon ng konting reflection dito po sa Pilipinas. No? Lahat po tayo ay nakaranas ng matinding weather ulit, no? Yung bagyo na dumaan itong mga nakaraang linggo, weeks. So maraming lugar po ang binaha, maraming lugar po ang nasalanta, no? Mga bahay po na nadamay, mga, let's say, pati po yung sa mga farms, no? Sa mga nasa fields, mga natamaan din po ng dumaan po na bagyo na sobrang lakas rin po. Actually po, hindi po talaga ganun kalakas yung hangin eh. Ang malakas sa kanya yung buhos mismo, yung volume ng ulan. So yun yung medyo nagkaroon ng nagdulot po ng ng matinding pinsala po sa maraming lugar po dito po sa ating bansa, mapa sa Metro Manila man or sa mga probinsya. So patuloy po tayo, no? Let's stay safe, no? Let's stay aware po. Lagi po tayong maging aware, no? Lagi po tayo naka-tune in sa social media especially. So hindi naman po ito problema na sa atin, no? Sa panahon ngayon, lahat po tayo ay connected, no? Sa social media. So hindi po tayo matsambahan muli nito mga nararanasan natin ng mga matitinding ulan at mga bagyo. Kaya always be prepared po. Ano po yung mga preparation na lagi po natin gagawin? Unang-una po, bago po tayo lumabas, mag-pray po muna tayo, no? Let's seek God's guidance. Lagi po nating iisipin yun. God first nga po, ika nga. And number 2 po, lagi po tayo magdadala ng umbrella. Yan. Napaka-importante po talaga yan. Dalawa lang po ang climate po, ang weather po ng weather system dito sa bansa natin. Yung po yung tag-init, no? At tag-ulan. So either way po, kailangan talaga natin ng payong, di ba? Hindi lang po sa tag-ulan eh. Kahit po yung matinding init, we really need to bring our umbrellas kasi matindi rin po talaga yung sikat ng araw. Dito po sa bansa natin, considered po na extreme minsan ng ating weather. Kaya kailangan maging matibay po tayo, maging well-equipped and well-prepared. Especially po sa mga may kids. Kung meron po silang mga raincoat, no? Lagi po kayong magdadala sa mga parents po, no? Always be mindful po sa mga ganyang bagay. Usually po sa mga bandang hapon, umuulan, di ba? Nagkikidlatan, tapos bubuhos yung ulan. Kaya kailangan lagi po tayong naka-ready na if ever na dumating po yung ganyang climate ulit, ganyang weather natin na uulan bigla,
kailangan we are prepared. Nandyan yung mga umbrella natin. Kung meron tayong baon na bota, yung boots, why not, no? So, wag po natin isipin minsan yung aesthetic eh. Minsan iniisip kasi natin forma eh. Ay, ayoko magdala ng payong eh, di ba? Usually ganun eh. Ayoko kasi medyo nasisira ang aking get up. Pero wag po nating isipin yon. Ang importante po dito yung convenience natin and yung safety ng bawat isa sa atin. Alright, so stay safe po sa lahat po ng ating mga viewers, sa lahat ng mga nanonood sa araw na ito. At again, welcome po dito po sa ating programa. Now, darako na po tayo sa ating special guest for this evening. Pero bago po ang lahat, magpapasalamat po muna ulit ako sa Anything Goes crew. Unang-una po si Miss Ezra Joy Mendillo, ang ating New Ministries Chairperson. Si Miss Mara Panganiban, syempre. Si Mr. Jen Mendillo and Mr. EJ Mahipus, ang ating Executive Directors. Si Mr. Ryan De La Serna and Mr. James Raymond Rapiz. Ayan, ang ating mga napakahusay na cameramen and directors. Si Mr. Sean Abela, ang ating multimedia chairperson. And last but not the least, of course, ang ating administrative pastor po ng Central United Methodist Church. Walang iba po kundi si Reverend Carlos Onilla. Isang magpagpalang gabi po sa inyong lahat. At maraming salamat po muli sa patuloy na pagtangkilik at pagsuporta nyo po dito po sa programang ito. Ito po sa ministry na ito na Anything Goes with DJ Happy on GCCF. Kaya sabay-sabay po tayong dito muna. Alright, so ito na po, ang ating special guest for this evening ay very youthful, very energetic, at very talented din po. Unang-una po, konting spoiler lang po, siya po ay mahusay umawit. Wow, yun. At magkakaroon po ng special song po na ihahandog niya po para po sa ating lahat. He is a graduate, 2024 po, as a Bachelor of Arts in Political Science sa Ilocos Sur Polytechnic State University, and Midler po siya ngayon, Master's degree po sa UTS, Union Theological UTS. Na-blanko. Seminar. Alright, na-blanko ko. Alright. So anything goes po talaga dito tayo sa atin lahat. Kaya ngayon, ipapakilala ko na po sa inyo ang ating special guest for this evening, a very young pastor. Walang iba po kundi si Pastor Mark Jorens Galindo. Woohoo! Good evening po, Pastor. Yeah, good evening din, Kuya DJ. Kamusta naman, Pastor, ang iyong pakiramdam sa oras na ito? Ako po, yan. Medyo tayo ay kinakabahan kasi first time. Wow. Yeah, first time na may interview ulit ngayon dito sa inyong programa. Ayun. And dahil nga first time, only here on Anything Goes with DJ Happy on GCCM. Ayan, plugging na, masingit lang talaga, Alright, very welcome ka dito po sa programa ito, Pastor MJ. Tawag namin sa kanya, Pastor MJ. Mark Jorens. Ayan. Kung makikita po natin na very youthful po ang ating pastor na ito, Batang-bata po talaga. If you don't mind, Pastor, ilang taong ka na? Ano na edad mo? 24. Yan. DJ. Alright. Okay lang po yun kahit itanong mo at sabihin mo yung edad na yun, yung 24. Kasi very young yun Pero pag yung medyo sobra na, parang medyo awkward na. Tulad yan, sa case ko, parang awkward na ibanggitin yung talagang age ko. Yan. Pero sa case ni Pastor MJ, okay lang yan. Now, Pastor, so bago po ang lahat, pwede pong batiin kung sino mga gusto mong batiin sa oras na ito. Sige po, binabati ko mas pinakaunang binabati ko ang aking mga pamilya na nasa Ilocos. Ayan, ang aking nanay. Ngayon din sa mga auntie at uncle ko dito sa Metro Manila. Kung asan man pa kayo na ngayong gabi ay nanonood, sana po ay mabuti kayo sa inyong kalagayan ngayon.
Gayon din sa aking mga kaklase, mga seminarian student, magandang gabi sa inyo. Sa mga nanonood, sana ay suportahan ninyo ang ating programa ni Kuya DJ dito sa GCCF and Central UMC. Ayan. Again yon, maraming salamat sa pagbati mo, no, Pastor MJ. Now, ito yung gusto kong unang tanong, no. Drum rolling muna. Yan. Alright. So, Pastor, no, kung makikita, you are very young at this age. At nabanggit ko nga, no, graduate ka ng political science. Yes po. So, marami po ang siguro mag-iisip, wow, nasa direksyon na siya ng pagiging isang abogado. Di ba? Yan normally talaga, no? Pag political science ka, doon ang punta mo, di ba? Yes. Magiging abogado ka, lawyer ka, di ba? Ang una kong tanong, Pastor, no? What made you decide na, ayun nga, siguro hindi ko naman pwedeng sabihin na in-stop mo, sinarado mo na yung pinto mo or yung window mo dyan sa career na yan, yung gusto mong maging abogado. Pero what made you decide na medyo mag-shift ka muna at ngayon nandito ka ngayon sa ministeryo? Actually, Kuya DJ, nung college ako, may mga tatlong pagpipilian di ba? Una, police, criminology. Pangalawa, teacher. Then pangatlo, computer science. Ano po? Pero dahil hindi tayo nakapasa sa entrance exam, ayan, itinapon tayo dun sa sa political science. Ayan po. Ang ganda ng term, tinapon. Itinapon Nice. ba? Doon, sabi ko, parang hindi sa akin ito, hindi sa akin to pabor, yung pagiging political science. Kasi alam natin, pagiging servant leader, public servant, mga abogado, ganon. Pero hindi Mas nakita ko doon, yung pagiging isang political science, hindi nalalayo dun sa aking profession ngayon na kinuha na magpastor. Ayan po, dahil pwede ko yun i-shift. Pwede ko yun kunin after the seminary or after the during ministry. Ayun. Now, Pastor MJ, no, bigyan lang kita ng scenario. Let's say, no, fast forward or titawag nga multiverse na yung uso ngayon. Multiverse, no? Let's say you are abogado ka na, kunyari. Then, pastor ka na rin. No? Pastor ka. Paano mo ngayon mababalance yun? No? Paano mo mamamanage? Kasi ako, ang father ko kasi is retired attorney siya, yung father ko. So, actually, deceased na siya. No? So, alam ko yung ways Alam ko yung profession na yan, yung pagiging abogado, no? Ano yung ginagawa sa ganon. Lalo na kung ikaw ay isang prosecutor, di ba? Now, paano mo ngayon mamamanage yung pagiging isang pastor or isang servant ng Panginoon? Tapos, doon ka sa linya naman din ng batas na, let's say, I don't know what's the word, no? Siyempre, nasa world Ayan. Okay. Sa akin, parang sabi ko nga ako din nagdadalawang isip ako paano ko kaya yun i-manage. Kasi bilang pastor, tapos abogado ka pa nga. Di ba? Siguro, para sa akin po ay while are you working in the church, di ba? Tapos may binbin na trabaho sa pagiging public servant. Siguro, Kuya DJ, na nababalance ko yun. Kasi hindi naman araw-araw ay may handle kang case, di ba? Pag abogado kasi, ganyan. Iniisip natin araw-araw may handle siya. Di ba? Pero para sa akin pwede akong pumili kung ano yung gusto kong i-handle. Kasi hindi lahat ng handle mo ng abogado ay
puro case ng ganito, ganyan. Siguro para sa akin, ibabalance ko yon being a counselor ng mga clergy, ayan, mga taong simbahan. Ayan po, Kuya DJ. Ima-manage yun. Kung sa work ng church naman, doon ka. Tapos kung sa public servant naman, doon ka din. Parang bibigyan mo siya ng araw at saka oras. Ayun po. Yung para sa akin. Yun, Kuya DJ. At saka pag pinag-uusapan natin yun, parang ang hirap. Di ba po? Pero dahil sa yung provision na ibibigay ni Lord, magagawa natin yun. Hindi natin alam kung paano, pero kasama natin siya sa pag-handle na yun. What about this, no? Let's say, meron scenario na ganito. Binigyan ka lang hahawakan na, let's say, na kaso. Oo. Ngayon, kunyari, yung kliyente mo na yon, let's say, siya yung, palagay natin, siya yung nakaagrabyado. Na, scenario lang to, na merong mga evidences naman talaga na talagang malakas na ebidensya na, oo nga, talagang may kasalanan siya. Oo. Pero you have to defend him Di ba? Tatanggapin mo ba yan o hindi? parang hirap bilang pastor. DJ. Di ba? Ang hirap na bilang pastor. Hindi natin alam. Diba? I-defend ba natin yun? Di ba? Kahit pati yung mga pati yung mga chaplain, di ba? May mga pastor din na chaplain. Yeah. Hindi natin alam paano sila mag-a-act. Sa akin, parang iniisip ko paano din kaya. Parang bilang servant ni God, tapos servant ng tao. Sa akin, parang hindi ko yung masasagot, Kuya DJ. Parang hirap, Pastor? Hirap, kasi yes. Ganito yan Either way yan Halimbawa, i-decline mo yung tanggihan mo. Parang naman. Ang bigat din Oo, bigat. Yes. Nireject mo yung person. Di ba? Na ang reason, kasi feeling mo, talaga may pagkakasala Yes. So parang may paghuhusga rin At the same time, isipin mo rin na ganito, tinanggihan mo siya, yung oras na yun, yung taong yun, nangangailangan ng tulong. And he sees that baka ikaw yung pwede makatulong sa kanya. Di ba? Ngayon, kunyari sa mata ng Panginoon, hindi natin hindi natin maabot yun Now, kung tatanggapin mo naman yun, it's a sacrifice, parang ganon. Parang it's a gamble, di ba? Parang na feeling mo, medyo alanganin ako dito pero pinasok mo pa rin. No? Pero sa akin naman, Kuya DJ, ang naisip ko while we are talking, yung maging, kung hindi man natin tatanggapin yun, maging maging isang counselor sa kanila. Yeah. Kahit sa ibang paraan. Sa ibang paraan. May mag-handle sa kanya, pero tatayo din tayo bilang counselor. Ipasa mo sa iba. Yes. Kasi parang ang hirap kasi, di ba? Nag-serve tayo bilang pastor, di ba? Tapos ang mag-handle mo yung ganitong kaso, di ba? Pero mag-stand na tayo bilang maging counselor ng tao. Pwede natin siyang i-depensa sa attorney niya na ganito, ganyan. Sasabihin natin na si ganito ay wala namang ginawa. Malinis ang kanyang record, ganito, ganyan. Pwede natin siyang maging tayo bilang pastor na public servant. Siguro tumayo tayo bilang counselor nila. Kung ano man yung mga kinakaharap nila sa buhay. Ayun. So parang may sugar coating din no? Sinusugar coat mo kasi let's say nakita mo rin na may mga evidences na malakas talaga na may pananagutan din talaga yung kliyente mo. Pero kung i-refer mo naman sa iba, hello, Panyero, meron ako i-refer sa iyo. Ito, ganito ang kliyente. Mabait to, malinis. May sugar coating. Parang gano'n no? Well, hindi natin maiiwasan talaga yon. Unang-una, nasa mundo tayo di ba? It's
you have to balance things. Hindi mo pwedeng ako na ang sasagot dyan. Siyempre, ano mo rin yun, di ba? Sa situation mo, ikaw naman din yung alanganin doon, may ipit doon. Kasi nga, you are a pastor. Yes. Di ba? Mananagot ka naman din kay Lord, di ba? O eto pa, yung binanggit ko, hindi ko pa dinitalya yun. Paano kunyari, ang case nakapatay talaga. Yun. Murder pa, di ba? Paano mo i-defend yun? Hindi niya naman pinatay yun eh. Pero let's say, talaga namang nagawa nung kliyente. So mananagot din tayo kay Lord. Ang mahirap din, no? Very very crucial actually. Tsaka Kuya DJ pag nakita tayo ng mga miyembro na kunwari yung pastor na naka-assign sa isang church ay attorney, di ba? Yeah. Parang ang hirap, tapos ang handle niya ay murder, di ba? Parang ang hirap na baka pagdating ng araw ay madaming masabi ang mga tao, ganito si attorney, pastor pa siya, bakit ganitong ginawa niya? Parang ang hirap. Mahirap talaga. Yes, mahirap talaga, Kuya DJ. Kaya very challenging Yes. Parang it's a different world yung dalawang yun And of course, hindi I don't know kung hindi maganda yung word, Siyempre pag ikaw ay isang abogado, chances are talaga nandiyan yung part na you have to lie. Yes. Whether great or small, talagang you will lie Kasi yan yung yan yung profession talaga na you have to defend that person Yes. Na hindi naman laging straight lang or laging isang side lang talaga yung storya niyan Kaya may mga lilihis-lihis diyan that you have to tamper minsan, di ba? Minsan gano'n yan. That's alam naman nating lahat yun. Now, Pastor, very na-appreciate ko yun, yung courage mo. Yes. Talagang lakas ng loob din talaga. Isa pa, you are very young at you are taking the challenge sa oras na ito. Now, Pastor, dadako naman tayo ngayon. Medyo lighter tayo kasi medyo nakaka-pressure yung yung unang tanong ko Sobrang naman yung tanong ko Ay, mga viewers natin dyan, baka yung nakaka-relate, maganda po yan kasi para ma-reflect din natin, Ano nga ba dapat ang kailangan na gawin natin? Kaya importante, Pastor, yung prayer. Opo, yes. You have to consult the Lord, Kung lahat tayo nagkukonsulta kahit kanino, talagang Panginoon lang kukonsultahin mo unang-una Opo. Kasi siya ang magbibigay ng wisdom sa ating lahat. Now, Pastor, ayan, thank you so much sa binahagi mo. Dadako ngayon tayo, sabi ko nga, lighter. Right now, you are currently handling the UMYF or the United Methodist Youth Fellowship dito sa Central United Methodist Church and dito nga sa GCCF as a student pastor. Now, simulan muna natin sa youth, Ano yung mga atake mo? Ang ganda ng word, Ano yung mga atake mo or yung mga strategies mo na para ma-organize ang mga youth natin? Actually, Kuya DJ, nung nag-meeting ang UMYF, ang pinakaunang sinabi ko ay yung visitation talaga Sabi ko kahit malayo yan, puntahan natin para mabisita natin. Kasi kahit mag-intact na tayo ng activities, kung wala namang kabataan na magjo-join, ano pang ikakalabas nung activity na yon? Kaya sabi ko na nung nag-meeting ang UMYF ng Central UMC, ang pinakauna ay visitation. Yes. Importante yon, yung visitation talaga. Para sa ganun ay mahikayat natin ulit sila. Kasi tinignan ko sa group chat namin ang daming mga kabataan ng Central UMC. Hindi lang taga dito kundi taga ibang lugar na dito sila nag-aaral, dito na sila nakatira sa Maynila. Ayan. Yun ang ginawa ko na sinabi ko sa kanila, yung visitation. Ayun, Kuya DJ.
So yung response naman nila, Pastor, yung availability naman kaya nila is okay. Okay naman sa kanila. So sa mga viewers natin, no, let's say mga youth, no, na nanonood sa oras na ito, ano yung specific time of day na Saturday Saturdays, morning, yes. yeah. Minsan may mga hindi ay pagkakataon dito kasi sa Maynila ay may mga schedule pa rin ng klase ng Saturday, di ba po? Pero may mga ngilan-ngilan din na wala. Yeah. Yun ang mga ina-encourage ko na sumama sa akin para mag-visitation. Kasi mas maganda kapag morning kasi andun pa sila sa kanilang bahay. Pagdating ng hapon, wala na sila Yeah. Diba? May na pinupuntahan na. Ayun. Is it a multiple visitation? Let's say hindi lang isang bahay or family. Ang target namin ay yung isang Saturday ay makabisita kami ng 3, 4. Yeah. Ganon. So, kailan nag-start na to or mag-i-start Wala pa po. Wala pa. Yes, kasi dahil nga nagkaroon ng di natin inaasahang bagyo. Yeah. Medyo yun na nga. na cancel. Pati yung pag-visit natin sa Intramuros medyo cancel din. Dahil nga sa bagyo. Kaya yon. So yung mga youth natin, do they have to consult their parents, no? Na let's say na sumama, ganon. Kasi I think importante din yung pastor, no? Yes, Yung the parents are aware. Yes. No, kung nasan yung mga anak nila. Oo. And para sa akin, no, ang ganda kaya no, 'di ba? Sa isang magulang, although I'm not a parent. Sa isang magulang, let's say hinahanap mo yung anak mo. Opo. Saan na kaya to si anak ko? Tapos malalaman mo, nagmi-ministry siya. Yes. Kasama niya ang youth pastor. Tapos yung ministry nila is visitation. Siyempre, no, I think no, sa isang parent, parang ang sarap ng feeling nun, no, that your child, no, yung anak mo are in the right path. Opo. Di ba, no? Kaya yung mga youth natin, so sa central lang muna yung Opo, mga youth. central muna, yes. Yeah. At central muna, ang focus natin ay yung mga dati nang sumasama sa mga activity, pupuntahan natin yan. Yeah. Bibisitahin natin yan unti-unti hanggang sa mahikayat natin ulit na mag-join. Yung mga hindi na active. Yes. Ayan, iistorbohin nyo. Yes. Yan yung word, iistorbohin. No, yan yung magandang istorbo. Opo. Kasi you will grow. Yes. Alam mo may growth yan na, di ba, halimbawa, kasi may mga cases na ganito, pastor, very common to. Hindi lang naman sa youth. Let's say, active siya noon, pero nung graduate na, ayan na, di ba? Parang unti-unti mo nang hindi nakikita. No? Tapos naging dormant na siya. So, pag naging dormant, so basically, walang growth yun. Kasi naka-stagnant lang siya. Kaya yun nga merong God's God's yung way na out of nowhere, 'di ba? Bibisitahin niyo itong kabataan na to, yung family niya. Tapos ma-realize niya, 'di ba? Kakalibitin ulit siya ni Lord, 'di ba? Kakalibitin ulit na, anak, bumalik ka sa ministry. Ganon, di ba? Actually, Kuya DJ, hindi lang isang churches Yeah. 'Di ba? Lahat ng churches may mga pagkakataon na ganun ang situation. Kukunti, may mga inactive na kabataan. Tulad namin, nung kabataan namin talaga pag pumupunta kami sa district affair, 2 truck, 1 truck, ganun ang ang bilang namin. Pero nung tumagal-tagal na, naging college student na, medyo medyo konti-konti na. Tapos pag local madalang mo na nakikita. Yes. Tapos pag local church fellowship, konti lang din. Pero pag district affair, bakit kaya? Ang dami, sabi ko. Ako naano ako dun na parang ang tawag doon, parang na-touch ka dahil kwentuhan natin ganyan, mga inactive, active. Kasi sa home church ko ganyan din
sabihin natin malaki din ang church. Parang central din. Pero hindi siya medyo kalakihan talaga. Simula nung kabataan namin, madami yan. Pero pagdating ng college life, ganyan, medyo kumunti na. Yeah. Kaya yung focus namin ngayon ay yung visitation. Yan. Yes. Amen. No? Very well said. No? Support ako dyan, Pastor. Yes, No? thank you. At ito, reminder din, no? Yung sa mga kabataan natin. Ganito lang yan. Kailangan yung init, di ba? Yung Yes. burning desire natin to worship the Lord at mag-ministry sa ating mga churches. Kailangan hindi siya mawawala. At eto pa nga, let's say, nasa ministry ka, ang talent mo, no, ang linya mo is music. Yes po. Commonly, music talaga. Gamitin mo ng gamitin yan, di ba? Gamitin mo sa church. Now, yung availability mo, kasi minsan may question lagi yung availability, di ba? Yun yung laging reason. Yes. Kuya or pastor, hindi ako pwede. Ganun meron kaming may ganito, may lakad kami, ganun. Pero bakit ganun? Pag yung may mga concert, yung mga sikat na mga na mga Christian bands. Yes. Aba, matagal pa na naseset nyo na. Gumagastos pa kayo. Yeah, laki pa. Kahit 1,000, di ba? Yeah. Real talk lang to, no, mga kabataan natin, no. Pero pagdating sa church, yung churches ninyo, yung local church nyo, every Sunday, hindi naman kayo nakikita. Opo. Di ba? At ito pa, a-attend kayo pag may mga workshop ang simbahan. A-attend kayo. Ayan, ganadong-ganado kayo. Sa group chat, ang iingay nyo. Di ba? Ganadong-ganado. Sa group chat talagang maaga gigising no? Ganon. Tapos darating, walang problema doon. Napakaganda noon. Makakarating kayo, makaka-attend kayo nung workshop, seminar na yon about praise and worship, usually, ganon. Pero pagkatapos naman noon, hindi nyo naman ina-apply sa church. Ibig sabihin, hindi nyo naman ginagamit every Sunday. So, parang, what for? Diba? Ang ano doon is kaalaman lang ba? Meron ka lang na natutunan? Hindi lang nagtatapos doon. Kasi yung natutunan mo, you have to use it. Diba? Saan mo gagamitin? Hindi po sa gig. Sa church natin. Kaya let's be mindful, no? Especially yung mga kabataan natin, kung gaano tayo ka-excited sa yung mga special events na gusto natin na pinupuntahan or ina-attendan, kailangan ganun din tayo regularly sa mga churches natin. Yes. Di ba? Tama po ba, yes, Pastor? No? DJ. Yan. Ano pa yung pwede mo i-add doon, Pastor? Sige. Isa pa dun sa i-add natin doon, Kuya DJ, doon sa visitation, no? Siguro hayaan natin na i-open natin ang church sa kanila. Kung gusto nilang tumugtog, why not, 'di ba? Yeah. Yun ang hinahanap nila Yun yung isang na-encounter ko sa pagiging isang church worker, na i-open natin sa mga kabataan ang church. Kung gusto nilang tumugtog sila. Kasi doon natin makikita yung talagang yung willingness nila na kung sabihin natin sa instrument, sa pagkanta, hayaan natin. Diba po? Wag natin silang hayaan na, hindi pwedeng, hindi ganyan. Wag niyong lakasan, wag niyong parang inaano natin sila na wala silang karapatan na gumamit o ipakita yung mga talento nila. Kahit sabihin nating nasa loob kayo ng church sa ganitong oras. Hayaan natin. Yeah. Hayaan nating ibigay nila yung time nila sa paggamit ng mga instrument. Kasi walang ibang ang tawag noon, walang ibang susunod kundi sila. Di ba po? Kasi sabi natin, unti-unti nang medyo nawawala natin ang mga lola natin. Diba? Tayo na yung nagiging new generation. Di ba po? Kasi alam natin, ang kabataan ngayon ay may mga focus na ibang paraan. Pag inimbita ng barkada, pumunta ng resort,
bilis nila eh. Ayan. 'Di ba? Pero pag sa Ayan. church, ang hirap. Dami reason. Daming reason. Ang daming reason na may pupuntahan po kami. May tumawag po sa akin. Ganyan. Kaya hayaan natin, Kuya DJ. Ibigay natin sa kanila yung mga ganong bagay. Ayan, very well said, Pastor, no? And another thing, yung consistency. Yes, Ika nga. Kasi usually, sa umpisa, no, nandun lahat, very dynamic eh. Yes. Yung, talaga, gustong-gusto lagi. Pero unti-unti, pag tumatagal na, let's say, 1 week, 2 weeks, 3 weeks, wala na. Nawala na naman. Yung mga ganon. Kailangan po talaga consistent, no, ang ating pag-worship or pag-ministry sa ating mga simbahan. Ginagamit natin, no, God-given talents. Opo. Hindi lang naman po sa music eh. Pati yung, let's say, discipleship, di ba? Yes. Yung may mga talents na ganyan, may mga youth akong kilala, marunong sila mag-preach. Ang gagaling. Yes. Yeah. May mga pagkakataon na kahit hindi natin sila makitang tumutugtog, pero yung pag inimbita natin silang magsalita sa altar, sa pulpito, nakita mo dun na may ibang talento siya. Yeah. 'Di ba? Natural eh, no? Yes. Natural. May mga ganon. May mga kasama akong kabataan na naging altar server sila. And then pag sumama na sila sa mga seminar, ganyan, workshop, hanggang sila ay naging isa silang licensed preacher. Wow. Yan. May mga ganong activities ang ating church, Kuya DJ. Anong tawag doon? Lay servant ministry. Yan. Doon nag-aaral sila ng paano ba tayo mag-preach, paano ba tayo praise and worship sa church. Ganon. 3 sila. Hindi lang sila sa pagtugtog magaling, kundi sa pagdi-deliver din ng salita ng Diyos, Kuya DJ. At hindi lang sila yon, madami pa. Madami pang mga kabataan. Madaming paraan, Kuya DJ, na dapat nating gawin para sa mga kabataan ngayon. Lalong-lalo na dito sa Central UMC. Madaming pwedeng gawin. Gusto ko ngang yung mga dati nilang activities pwede nating ibalik eh. Yan. Dahil nga first time ko pa dito at saka pang-4 na linggo ko pa lang dito, ang focus natin ngayon ay visitation muna. Before natin ilagay dun sa activities na ginagawa nila dati. Ayan po. Ayan, we're looking forward to that, no? Pastor MJ, no? Pagpalain ka ng Panginoon. Yes, thank you. Yung nga, i-guide ka niya at maging smooth at maging, let's say, fruitful itong plano mo para sa ating mga kabataan. So, sige, pwede ka pong ano po yung gusto nyong ipayo sa ating mga kabataan na para lalo silang maingganyo sa mga ministries na to? Sige, sa mga kabataan na tulad ko, kasi kabataan pa tayo eh. Yan. Tulad natin, Pastor. Yan, tulad natin. Huwag natin kakalimutan, mga kapatid, na sa lahat ng oras ang Panginoon ang linalapitan natin. Diba? Kaya kailangan nating ibigay yung time natin sa Kanya, lalo na sa linggo. Ibigay natin yung kahit 1 oras, 2 oras na ating pagsasama-sama. Isang malaking bagay na yon para sa ating Panginoon. Tsaka hindi naman tayo nag-aaral lang sa tulad ng sa school, di ba? Kasi iba dito sa church. Tsaka mas maganda kasi na tayo mga kabataan, tayo yung magiging instrumento sa iba ding kabataan tulad natin, mga kapatid. Ayan. Sa mga andito sa Metro Manila na UMYF din, iniimbitahan ko kayo, mga kapatid, dito sa Central UMC. Anong address natin dito, Kuya DJ? TM Calao Street, Yes. Barangay 666. Yan. Yan.
Dito lang po, malapit lang po tayo dito sa may National Museum. Yeah. Ayan, sa may Luneta Park. Ayan, sa mga UMYF na nag-aaral dito sa Metro Manila, gayon din sa mga tumira na dito. Iniimbitahan ko kayo sa oras ng 10 a.m. ng umaga dito sa Central United Methodist Church at tayo ay magkilalanan, ayan, magkwentuhan at konting bonding. Tapos tawag nun, sa susunod na araw ay magkakaroon na tayo ng mga activities, ayan, na pangunahan ng mga officer na i-under din sa amin, hahawakan namin. Yan, kasama nyo ako sa activity na yan. Kaya panalangin mga kapatid na sana ay maging makabuluhan, maging successful ang aking pag-i-stay dito sa Central United Methodist Church as youth pastor. Ayan po. Yan, thank you so much, Pastor MJ. So sa mga kabataan natin, may the Lord bless you more, no? Tuloy nyo lang, mag-serve kayo para sa Panginoon. Yes. Unahin po natin lagi ang Panginoon sa lahat ng gagawin natin. Yes po. Kaya sa mga kabataan natin, unang-una sa lahat, pray. Yes Yan. po. Wag natin alisin sa sa routines natin yan, sa ating system pala. Opo. Sa sistema natin. Lagi po tayong magpe-pray. Hindi lang yung kung kailangan lang natin. Oo. Kahit wala tayong kailangan, pray. Ano yun? You are thankful. Unang-una sa buhay. Di ba, Yes, no, Pastor? Yan. So, again, mga kabataan, looking forward na mag-indulge kayo sa ministry na ito, yung visitation, Opo. sa youth ministry na visitation. Yan. Thank you so much, Pastor MJ. Yes. Now, moving on. Lilipat naman tayo ngayon dito sa GCCF or God's Children Christian Fellowship. Si Pastor MJ po as student pastor. Yes po. Now, Yes. Pastor MJ, ano yung mga plano mo ngayon dito sa GCCF? Ano yung mga, again, yung atake mo dito? Ayan. Yung atake natin yan Atake na naman Tulad yan na sinabi natin sa kabataan kanina, Kuya DJ, ang sentro talaga ng dito sa GCCF ay may visitation pa rin tayo. Yan, dahil bago nga ako dito sa GCCF ay kailangan natin bisitahin yung mga miyembro na pumupunta every Sunday. Ayan. Kasi may mga nalaman tayong mga kabataan na sinusuportahan ng church, di ba po? Lalong-lalo na sa lugar ng Intramuros. Ayan. Kanina sana nag-visitation sana kami pero kausap ko yung dalawang nanay, sabi niya na kung pwede ay sa Saturday na lang ulit para sa ganun ay hindi sila mabigla. Yeah. Kung mag-coordinate sila. Coordinate muna nila na ganito na pupunta ako, mag-visitation ako. Ayan. Kasi nalaman natin na madami din pala ang nag-a-attend dito sa GCCF. Gayon din na nung Sunday ay nagpulong din kami ang mga kabataan, yung mga nagsisimba dito sa GCCF na magkaroon ng Sunday School after the service. Ayan, Kuya DJ. Yan, napakaganda po nun, yung Sunday School. Yes po. It's your chance, yung may mga sharing, syempre. Pag Sunday School, may mga sharing kayo. At anong oras to, Pastor, let's say? After the GCCF service, 4, sabihin natin 4, pagkatapos ng service mismo. So mga ilang oras? 30 minutes, 1 hour? Ganun? Ano po lang tayo, mga 10 to 15 minutes. Very short, Very short lang. Parang kamustahan lang, Kuya DJ. Devotion. Yes. So inaanyayahan po namin, again, yung mga kabataan natin. Nga pala, nabanggit ni Pastor MJ kanina, yun nga, yung mga attendees dito sa GCCF, especially yung sa Intramuros. Opo. Marami na po yung kabataan na umattend dito na nagmi-ministry sila, na active dito sa church,
very thankful po kami dyan, no? At maraming thankful kami kay Lord kasi nga yun nga yung way niya, 'di ba? Na at itong mga kabataang ito ay napupunta sa tamang landas, di ba? Kaya very fruitful po talaga ang mga nagiging results dito po sa GCCF. And ito pong GCCF is a contemporary healing service, no? Worship service. Kaya swak na swak po to sa mga kabataan natin. Unang-una po, may praise and worship. Ayan. Hindi na mawawala yan. Alam na alam po natin, yung mga youth natin, alam na alam natin kung ano yung praise and worship. Although, time goes on no? Time passes yung nagiging mas moderno tayo. Meron kasi mga praise and worship nung mga noong pa. It's a bit different kung ano yung praise and worship ngayon. So, generation to generation po yan. Kaya lahat po ng kabataan natin, kung meron po kayong mga talento sa music, pwede po kayong lumapit sa amin. Kay Pastor MJ po. Kung meron po kayong talent in singing, please do. Kung meron kayong talent sa paggitara, sa pagdrums, sa pagkeyboard, basta kahit anong musical instrument po na alam nyo, kahit kung marunong po kayo mag-violin, saxophone, yung mga ganon, pwede po yan. Maki-coordinate lang po kayo sa amin po at kay Pastor MJ po. At you are very welcome po na makasama po sa ating music ministry dito po sa GCCF. Ayan. So, aside from that, Pastor, yung tulad niya, yung visitation ulit sa GCCF naman and yung Sunday school. So, any other plans para po dito sa contemporary service natin na to, na GCCF? Ang tinitignan ko pa dito, Kuya DJ, iniisip ko kung paano natin sila iimbitahan kahit magkaroon tayo ng sabihin nating monthly fellowship. Diba? Yung mga nagsisimba every Sunday na kahit hindi taga dito na sumusulpot hindi sumusulpot nag-a-attend ng service. Yan, yung mga every Sunday na nakikita natin dito sa GCCF, pwede natin siguro sila imbitahan na magkaroon tayo ng monthly fellowship. Yun nga, yung mga praise and worship, mga may magme-message, di ba? Yung usually talaga na fellowship na nakikita natin sa ating simbahan. And hindi ko pa natanong kay Pastor Jen kung ano yung mga plano dito sa GCCF. Tsaka sa bukas ay magmi-meeting ng ang GCCF member. Tayo ay magkakaroon or tawag nun, nalalapit na ang anniversary, church anniversary ng GCCF. Ayan po. Ilang taon na po yun? 11 years. 11 years. Mag-11 years na pala. Yeah. Madami pang dapat natin gawin dito sa GCCF na hindi lang natin na ipapakita pa. Ayan, kaya DJ. Amen. Very very well said, Pastor MJ, no? Ang ganda yan. Tsaka yun nga yung plano mo na, isa pang plano mo na yung magkaroon ng monthly fellowship. That's a good idea actually. Yes po. Yeah, that's a good idea. We're looking forward for that. At ito nga po, maraming salamat again, Pastor MJ, no, sa mga ibinahagi mo. Yes po. Sa iyong ministry at iyong mga endeavors, no, mga gagawin mo dito sa Central United Methodist Church at sa GCCF, especially sa mga kabataan natin. Yes po. Ayan. So may the Lord bless you, no? Grant you wisdom na magampanan niya mga gawain na yan, Pastor. Opo, no? At tulong-tulong po tayo diyan. Yes. We support you 100%. Thank you. Ayan. So any last words, Pastor, sa ating mga viewers before we go? Ayan po, yung mga nanonood sa atin ngayon, sana po ay suportahan ninyo. Gayon din po sa mga malalapit dito sa Central UMC.
ay iniimbitahan ko kayo mga kapatid sa oras ng 3:00 ng hapon. Every Sunday yan. Ang GCCF service at ako po ang iyong lingkod ang nangunguna dito sa ating GCCF family. Ayan po. At wag po natin kakalimutan na mag-imbita rin sa mga family natin, mga friends natin. Yan. Wag natin pong kakalimutan. Wag lang yung ating sarili, isama natin sila. Ano po? Kaya nga lagi kong sinasabi sa mga kabataan na every Sunday dapat may dala kang isang kabataan din. Kaya kayo po, kapag dumating po kayo dito sa GCCF, magdala din po kayo ng isa nyong kasama. Ayan po, maraming salamat Kuya DJ. Amen. Thank you so much again, Pastor MJ, Pastor Mark Jorens Galindo. So, thank you, Pastor. Ayan. May the Lord bless you more. Pagpapala pa more. Now, sa ating mga viewers, maraming salamat ulit sa inyong panonood dito po sa programang ito. At before we go po, stay safe po ulit tayo. Yung nga, nabanggit ko kanina na kailangan prepared tayo sa ating weather ngayon kasi nasa panahon ulit tayo ng tag-ulan, wet season, no? Sa itong bansa natin Pilipinas, tropical country. So let us always be well equipped at all times. Ayan. So again, let us be reminded that blessed are the peacemakers. Ayan. Especially po, lagi po tayong nakatutok sa mga social medias at lagi po natin nababasa dyan usually, di ba? Lagi may debate pag social media, no? Pag may post, parang you wanna indulge yourself, yung gusto mo rin makipagdebate, parang ganun So, hindi po natin makokontrol yan Huwag natin hayaan na i-control tayo niyan. Always be reminded na yung knowledge lang, yun lang ang kunin natin, no? Huwag tayong makipaglaban, huwag tayong makipag-away, especially sa social media at kahit saan din, no? Kaya nga, blessed are the peacemakers. Alright? At ito pa, always be reminded that you are God's masterpiece, di ba? Ayon nga sa Ephesians 2:10. Bakit? Meron kang value. Nilikha ka ng Panginoon. Kung ikaw ay may pinagdadaanan, napakabigat man ito or napakagaan, either way, may pinagdadaanan ka, huwag ka mawala ng pag-asa dahil lilipas din yan at may kasagutan yan. At sinong sasagot? Siyempre, ang Panginoon. Bakit? Unang-una, likha tayo ng Panginoon. At hindi tayo nilikha basta-basta. Nilikha tayo with a purpose. Siyempre, di ba? Hindi ka naman gagawin lang ng out of nothing. Di ba? May reason. Bakit nandito ka? Nandito tayo ngayon. So, we have to find out that reason. At yung reason na yon, make sure yung tamang reason. Di ba? Paano mo malaman yung tamang reason? Always cling to God. Di ba? Put Him at the center of your lives. Kaya kapatid, look up. No? Smile lang palagi. You are God's masterpiece. Ayan. So again, bago tayo magtapos, we can make a difference in our work. We can make a difference in our school. We can make a difference in our homes. We can make a difference in our church. Ayan. We can make a difference in everywhere we go and whatever the things that we are going to do. Dahil tayong lahat ay nasa Panginoon. Lagi nating isipin yon. Unang-una po ang Panginoon sa lahat-lahat and we can make a difference. Diba? If you put your mind into it, you can accomplish anything. Yes. Pero make sure kasama mo ang Panginoon. It is not about you. Diba? Diba? It is kasama mo ang Panginoon sa lahat ng ginagawa mo. Because, di ba, God is our director. Siya ang siya yung nangunguna ng buhay natin. Alright. So again, maraming salamat po muli sa ating mga nanonood. We are thankful po na dito po ulit sa ang ating special guest na si Pastor Mark Jorens or Pastor MJ. At ngayon po,
kami po ay magpapaalam pansamantala and stay tuned po sa part 2. Ayan, si Pastor Mark Jorens pa rin po ang ating guest, pero this time yung part 2 natin medyo more on yung deeper aspect ng kanyang buhay na siyempre pag sinabing very personal, no, marami yun. So, naglalaro sa ating mga isip kung ano-ano man yun. Pero stay tuned po na tayong lahat dyan dahil see you next Saturday po, same time, same channel po dito po sa Facebook at sa YouTube channel. So again, thank you so much everyone. This is DJ Happy saying, pagpapala pa more and keep the faith everyone. God bless us all. Sa diyang kay buti ng ating Panginoon, magtatupad sa habang panahon. Maging sa kabila ng aking pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsinag ng araw, patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Kaya sa puso ko't damdamin, katapatan